Breaking news! Ewan ko na lang talaga kung hindi ka pa matutuwa dito. Nakakatindig balahibo. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos maisiwalat ang kanyang matinding pasabog ngayong araw. Paano ba naman kasi mga kababayan? Sinugod lang naman siya ng isang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. At eto matindi mga kababayan, dahil bukod sa makapangyarihan, ay isang espesyal na sugo ang bumisita kay PBBM dito mismo sa palasyo. Mga usaping infrastruktura, safety at mga iba pang malalalim na usapan ang kanilang mga pangunahing tinalakay. Grabe, kalat na talaga kung gaano ka-powerful si BBBM sa labas ng bansa. Dahil sila na mismo ang pumupunta dito sa Pilipinas para lang makausap at makipag-deal kay BBM. Iba talaga ang dating ng ating mahal na Pangulo dahil talaga namang pang world class dahil laging advance ito mag-isip para solusyonan ang ating mga kinakaharap na problema dito sa loob ng bansa. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang espesyal na sugo ng kalihim general ng UN para sa kaligtasan sa daan o safety roads na si Jean Todt upang talakayin ang pag-unlad ng Pilipinas sa pagpapabuti ng kaligtasan sa kalsada at mga hakbang na kailangan upang matugunan ang mga pandaigdigang layunin sa taong 2021 to 2030 Decade of Action para sa kaligtasan sa daan. Sa isang courtesy call na pag-usapan ng mga pinuno ang pagtugon sa mga aksidenteng may kinalaman sa motorsiklo at napagkasunduan na lumikha ng task force na kinasasangkutan ng iba't ibang sektor upang mapahusay ang kaligtasan sa kalsada. Sinuportahan din ni PBBM ang panukala ng Special Envoy para sa mga matibay na helmet at mga potensyal na subsidiya ng gobyerno para maging mas accessible ang mga ito sa mga riders. Nangako si PBBM noong Huwebes na gagawing mas ligtas ang mga kalsada sa bansa para sa lahat ng Pilipino, na inihayag na lalahok ang Pilipinas sa darating na Ministerial Conference para sa kaligtasan sa daan sa Morocco. Tungkol sa rekomendasyon ni Todt para sa paggawa ng mas matibay na helmet upang matiyak ang kaligtasan ng mga sakay o riders, sinabi ni PBBM na makikipag-ugnayan sila sa pribadong sektor na may suporta ng gobyerno upang matiyak ang isang mas matatag na merkado. Ang inisyatiba na ito ay maaring potensyal na may kinalaman sa mga subsidiyo ng gobyerno upang mabawasan ang mga gastos na mahikayat ang mga sakay na gumamit ng mga helmet na nakakatugon sa pamantayan ng kaligtasan. Ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa United Nations Development System ay nakabalangkas sa UN Sustainable Development Corporation Framework ng Pilipinas. Agad namang nakipagpulong si United Nations Secretary General Special Envoy and Delegation for Road Safety Jean Todt sa MMDA Head Office sa Pasig City kahapon. Sa kanyang pagbisita, kanilang pinag-usapan ang mga aktibidad, programa at proyekto ng MMDA para maisulong at mas masiguro ang kaligtasan ng publiko sa lansangan gaya ng pagpapaigting ng road clearing operations, pagtaas ng multa para sa mga hindi otorisadong sasakyang dumadaan sa EDSA bus carousel, planong paglagay ng EDSA elevated walkway at bicycle lane, pagpapatupad ng single ticketing system at integration ng intelligent transport system upgrade sa MMDA Command Center operation at mga iba pa. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Artes, patuloy ang MMDA para masiguro ang kaligtasan ng lahat sa lansangan at dahil dito matagumpay na nabawasan ng mga aksidente sa lansangan mula 35% noong 2025 hanggang 2022. Samantala, sa iba namang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na muling pupunan ng Office of the President ang lumiliit na calamity fund ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa isang palace briefing, inamin ni NDRRMC Undersecretary Ariel Nepomuceno na halos maubos ang kanilang calamity fund kasama na ang Quick Response Fund at ng iba pang ahensya ng gobyerno sa tumutugon sa mga sitwasyon ng krisis sa kalamidad. Sinabi ni Nepomuceno na ang NDRRMC ay mayroong 300 bilyong pisong calamity fund na magagamit at naghihintay ng muling pagdagdag upang magpatuloy ang operasyon nito hanggang sa katapusan ng taon.
Hinimok din ni Nepomuceno ang mga LGU units na gamitin ang geohazard map ng Department of Environment and Natural Resources Mines and Geoscience Bureau para mabawasan ang mga panganib sa kalamidad. Aniya, ang mapa na ito ay makakatulong sa mga LGU na maghanap ng mga lugar kung saan dapat ipatupad ang mga preemptive at forced evacuation. Sa nakalipas na 3 linggo, nakaranas ang bansa ng 3 magkakasunod na malalakas na bagyo na talaga namang nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga rehiyong Bicol at Calabarzon at Hilagang Luzon na mga lalawigan. Binisita ni Pangulong BBM ang mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyo, kabilang ang tinaguriang Ground Zero sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, kung saan hindi bababa sa 20 katao ang nasawi sa landslide. Dahil sa hindi magandang pangyayari, naglabas ang DENR ng listahan ng mga barangay na prone sa landslide, baha at mga storm surge batay sa geohazard map ng DENR. Sinabi din ni Nepomuceno na gumagamit din sila ng data mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology para sa dayuhang ahensya. Sinabi niya na lahat ng data ay gagamitin ng mga pambansang ahensya upang makabuo ng isang konserbatibong rekomendasyon para sa mga komunidad. Po recently ni President na wala na yung QRF. So are we using the NDRRMF now, and if we run out of QRFs, ma-affect ba yung future operations natin with typhoons? Hindi naman well, ganito. Technically, kulang na yung QRF ng mga agencies at paubos na rin yung calamity fund, yung NDRRM fund natin, which is large final approval dyan ng Office of the President. However, we got, of course, the commitment from the President himself that they will replenish this. So theoretically, hindi tayo magkukulang dun sa pangangailangan nating pondo dahil ibibigay naman yan ng Office of the President. And President Bongbong already mentioned that they will replenish. As of today, yung calamity fund ng NDRRM fund nasa 200 million plus. Tama ba, Atty? 300 million. About 300 million. Kulang na yon. Kasi halos per calamity tayo, halos nag-a-average tayo ng mga between 400 to 500 million. Minsan nag-shoot up pa yan ng because Christine is huge. Hindi bumababa sa 500 million yung direct assistance being given by the national government. Yan yun, again, food packs, tubig, cash assistance, and so on and so forth. Okay. Eden Santos, all the way in the back. Thank you. Sir, meron pa pong 2 bagyo na in-expect na papasok, yung Nika and Ophel. At sabi po, yung Ophel ay mas malakas din. Same track din po, yung mga dinaanan lang itong Sana di mangyayari sinasabi mo. Christine, Leon at itong Marciano po. Paano po tayo mas maghahanda pa para mas sure na bago pa man dumating yung 2 bagyo, wag naman sanang ganun nga ho, ay in place na rin yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan doon sa mga areas na maaari pong daanan ulit. Since sabi nyo nga po ay nahihirapan, no? May mga challenges sa bawat bagyo. Para hindi na po natin masyadong maging problema yung paghahatid po ng tulong doon sa ating mga kababayan. Ang susi talaga na natutunan namin sa paghahanda, yung pre-positioning of the relief goods for them. Ang DSWD, ang target niya at any given time, around 2 million family food packs ang nakalatag in their warehouses. Pag nagkulang sa isang area, kukunin lang sa kabilang area naman yun. Ang ginagampanan naman ng Office of Civil Defense is to make sure on the logistics side, makarating sa pupuntahan yung mga galing ng DSWD. So, ang susi yung pre-positioning of relief goods. And ang kinababahala lang namin ngayon dahil saturated na yung mga lupa na dinaanan ng Christine, dinaanan ng Leon, at ngayon ng Marce.
kung doon ulit dadaan yan, ang implication, hopefully hindi mangyari, ang implication yan, yung landslide prone areas will be more vulnerable. Therefore, as part of the preparations, pag kinakailangan, gawin ulit ng local government units yung preemptive or forced evacuations, especially in those areas. Ganito, wag na dapat maging kaisipan ng mga kababayan natin na dati hindi naman kami binabaha, dati wala namang landslide. Iba na yung panahon talaga. The issue on climate change is no longer a debate. Hindi na yan theory, dinadanas na natin yan. So yung mga kababayan natin at mga pinuno ng mga kasama natin sa local government units, again, wag na magdesisyon base sa mga nakaraang experience decades ago. Hindi na valid yon. Iba na ngayon. Kung mapansin nyo, parang ang bilis. Nabanggit rin niya ni President Bongbong eh. Ang bilis mabuo ng mga bagyo ngayon eh. Pag tinignan yung satellite, when we look at the satellite last weekend, sa kagustuhan naming magpahinga, syempre, di ba? Mga tao rin lang naman. Nung nakita namin sunod-sunod na meron pang 3 nakapila, hindi ka makapaniwala eh. But that's reality. So the level of preparedness being done by the national government and the local government units should be scaled up also. And then, iset aside na yung mga dating naging karanasan.